Hotdog, ham, tocino, may itlog. Wow! Naka-diet po. Diet po, inom na kape po tayo, guys. Magkape Iba yung tayo. balita Uy, ko, Shai, dahil ano bang sila- malakas ang breakfast combination? Siyempre, ito kape tsaka pandesal para sa akin. Sinasawsaw ko yung pandesal. Parehas kami ni Igan. Di ba, Igan? Sige nga, Sinasawsaw sige nga. niya? Sige nga, sige nga. Naknang teteng, oh. Sige, go! Yung diet Ganyan, tayo. Kaya mo Ito yan, po. kaya mo yan, Mare. Sausaw po natin. Tapos, Alam pa rin tayong mga Pilipino lang ang nagsasawsaw talaga ng ano, no? Ng pandesal. pandesal sa kape. Malinis tayo, malinis. Kaya alam nyo, kapag Sarap usapang eh. almusal ng Pinoy, Igan. hindi mawawala ang silog. Di ba, Miss Lynn? Kaya for sure, ito nga, may kanya-kanyang bias din ang mga kapuso natin kung ano ang mga favorite nilang silog. Ayan, Lin, oh. sige nga, very kaya nga, hungry. Lin. Lin, Hindi sige mo nga ako kung masarap. mabubuyoy. Lin, Hindi, sige nga. ayoko. Isa sa mga nangunguna ang tocino at si Chef JR. Ipaghahanda tayo niyan from scratch. Ate Susay na ito nasa gitna. Paano nga ba gawin yun? Lalo na Pili kung na po. maabot sa 100 kilos kada araw ang gagawin. God, si Anjo, ha? Simula-mula, Chef, at mukhang marami-rami yan, but no, wala na isa-isa yung mga Sige, plato Len, sige rito. A blessed morning, guys! Oy, Anjo pa. A blessed morning sa inyo dyan. Mukhang nagkakaubusan kayo ng almusal dyan, ah. Masarap ang inyong spread, pero eto, isama nyo nga sa inyong entry ng mga favorite silog, yung ating paboritong tocino. Kaya, yung ating food adventure this morning, dito sa isang pagawaan ng tocino sa Valenzuela City. At yun nga, 100 kilos per day ang pinoproseso nila. At kumikita sila ng tumataginting na at least 180,000 kada buwan. At siya, para i-share sa atin ang kanilang napakatamis na success story, makakasama natin this morning si Ma'am Judith. Ma'am, a blessed morning po. Ayan, nakikita natin yung equipment nyo dito sa likod, no? Paano po yung inyong proseso, ma'am, ng paggawa ng inyong tocino? Bali, Kasi sa marinade nagkakatalo, di ba? Yes po. Ang Okay. start po natin, slicing muna tayo ng meat. Slicing, okay. So, makikita natin dito, meron silang equipment na ginagamit, no? Tapos, ito ma'am, pangmalakasan talaga, no? Yes po. Pang-daan-daang kilo. Pang-industrial na po talaga. Industrial level. Pero, kung mga sa bahay lang, pwede naman nilang gawin to ng mano-mano. Yes po. For this, ma'am, anong specific portion po ba yung hinahanap natin? Pork loin po. Pork loin yung gamit natin. Tapos, kailangan parang strips yung slice natin, Yes ano? po, para bite size lang po. Para hindi rin nagdidikit-dikit, no? Para madali siyang kainin. So, after po natin siyang makat, ma'am, Didiretso na meron po din sa kayong malaking ating gamit. tumbler. Oo. Ito po yung inyong Tumbler po and mixer na po yan. tumbler and Yan po mixer. yung nagpapalambot ng karne. Ah, okay. Ano pong ang loob niya is parang ano nangyayaring action po sa loob kapag ginagawa yan? Iikot-ikot lang po siya para sumipsip yung marinade. Ah, I see. Tapos ma'am, ito makikita natin may mga ingredients kayo dito, no? Yes po. Sige ma'am, timplahan niyo po natin. Again, sabi natin, sa timpla nagkakatalo mga kapuso. So, I'm sure may mga kanya-kanya tayong recipe, pero ito may mga standard formula sila ma'am. So, Asin. lalagay lang natin dito ma'am. Yes po, chef. Okay, so dunk lang natin yan Sama-sama dyan. na po lahat ng dry ingredients. Ayan, so mga ingredients natin dito, may mga nakikita tayo mga powdered ingredients na nilalagay. So mayroon tayong asukal, asin, syempre, Pampalambot, pampalambot. pampalasa. Uy, kakaiba to mama. Kulay natin at Food swerte to color ma'am. po. Ah, Yes. okay. So lagay lang din natin yan and ano to ma'am? Lime soda po. Lime soda. At ang pinakamahalaga po ay pineapple Ay, juice. syempre, yung tamis nga na alam natin, kilala natin sa tocino ay isang part is galing sa pineapple juice. Yes And of po. course, nagte-tenderize din yan ng karne. Yes po. dapat. Alright, so ilalagay lang natin yan, ma'am. Sige nga, sir. Tingnan natin. Yun, oh. So, ito talaga yung mga klase ng mga equipment na pangmalakasan, Ma'am Judith. Ano? Yes, chef. Pero pag pang-bahay, chef, pwede naman nila yan i-marinate overnight. Oo, hindi na kailangan ng ito. Ito kasi, dahil may hinahabol tayo mga production dates, Yes, may po. mga requirements tayo sa mga kliyente ninyo, kaya kailangan talaga natin. Mabilis, Kasi, po. gaano katagal ninyo ito mapaanda rin? 1 hour po yan, para malambot na malambot. So, 1 hour lang, makukuha natin yung resulta ng pag-marinate ng overnight. Ayan, habang sineset up ni Sir yung kanilang tumbler, Tumbler. magkano man yung inaabot, yung production natin? 100 kilos, mga ilan po yan per day? Per day, basta sir, 100 kilos per day, iba-ibang product po yung ginagawa natin. Okay. So ito yung ating tocinong part. Tocino. At syempre,
alam naman natin lahat. May kanya-kanyang technique din tayo sa pagluluto ng tocino, ma'am, no? Ano po ang inyong paborito, ma'am, pag nagluluto kayo ng tocino? Anong style ang ginagawa ninyo? Crispy, sir. Crispy. chef. Okay. So sa akin, ang ginagawa ko talaga is pinaparcook ko yung aking tocino. So ito mga kapuso, diskarte ko to So dahil may sugar content yung ating marinade, pinakukuluan ko muna siya. Hindi ko siya nirerekta sa mantika. Kasi ang mangyayari, baka hindi maluto ng maayos yung karne or yung taba. Masusunog agad. Yan. So lalagay lang natin yung ating tocino. Yan. Kumbaga to finish off lang yung ating mantika. And eto na mga kapuso. Siyempre, hanggang makuha natin yung ganyang kulay, ready to serve na yan. Ma'am Judith, thank you so much sa pagtutour sa inyong production area. And of course, mga kapuso, marami pa tayong produktong ipapakita sa inyo. Tuloy-tuloy yung food adventure natin dito sa Valenzuela City. Kaya tutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!